Ang ganda guys, oh, Firebird. Firebird. For sale to guys, for sale dito sa Richmond Street. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, meron lang akong i-share sa inyo ng mga wages. Ito po ay Canada Provincial Minimum Wages starting on October 2025. Yes guys, magkakaroon na po ng increase. So ito na po ay itong mga babanggitin ko sa lahat na po ng provinces. First province po ay Prince Edward Island. Ang salary na po nila ay 16.50. So kayo na guys mag-convert kung magkano po sa Philippine peso kasi depende po yan sa dollars, okay? Second po Alberta. Ngayon sa Alberta ay 15 Canadian dollars. Third naman British Columbia 17.85. Medyo mataas yung British Columbia. Sa Quebec naman 16.10. New Brunswick 15.65, Nova Scotia 16.50, Newfoundland and Labrador 16 Canadian dollars, Ontario, kung saan ako naka-base, Ontario 17.60, Manitoba ay 16 Canadian dollars, Saskatchewan naman 15 Canadian dollars, sa Northwest Territories 16.70, sa Nunavut $19. Uy, mataas yung Nunavut, 19 Canadian dollars. Sa Yukon, 17.94 Canadian dollars. Effective na po ito sa October. Every year naman, nagtataas naman guys. Dito sa Ontario, 17.20 ngayon naging 17.60. 40 cents yung tinaas. Pero okay na rin yan. At least may dagdag, diba guys? Kasi yung mga mga healthcare like mga nanny at saka caregiver ay hindi po yan kasi above minimum po yung mga caregiver saka nanny. Like po sa akin, ngayon Ontario 17.60, 'di ba? Ang pinirmahan kong hourly rate last year ay nasa 18. So ngayon pag nag-change na naman ako ng contract ay mag-change na naman po 'yan. So ako naman kasi guys, wala naman akong intindihin sa mga ganyang bills, sa mga ganyang expenses kasi naka-stay in naman ako or naka-live in naman ako sa employer ko. So wala naman akong kailangan alalahanin about the bills. Okay, ang ko lang, ang own expenses ko lang yung pag lumalabas ako, yung transportation, pang snacks. Pag may nakita akong mga sales, yung bumibili ako. At yun lang, wala akong binabayarang wifi, wala akong binabayaran tubig, wala akong binabayaran rent, wala akong binabayaran electric, wala akong binabayaran pagkain, as in lahat ay libre. So, ganyang kaswerte guys yung mga naka-stay in or naka-live in kasi nga libre po sila. But, hindi naman po lahat kami ganitong sitwasyon namin guys. Meron akong friend na around Toronto. May employer siya, nakastay in din siya, pero bumibili siya ng pagkain niya. Hindi siya binibigyan ng pagkain ng employer niya. So, yung pagkain niyang binabawas niya pa yung sasahod niya. So, depende sa sitwasyon. Pero siya, nag-overtime siya tuwing Saturday and Sunday. Hindi siya nag-off. So, binabayaran siya ng employer niya ng per day ng 100. Hindi ko alam kung ilang oras yung 100 niya na binibigay. At least okay na rin yun. Meron siyang 100. Ako naman kasi guys, pag sinabing off ko talaga yan. Like Saturday, Sunday, holiday. Mga statutory holiday, off ko talaga yan. So, ang trabaho ko lang talaga Monday to Fridays. Yung mga bata naman, yung alaga ko ay nasa school. Lalo na ngayon, school time na nung nag-start na first week of September. Lalo na po yung mga nasa close work permit, dapat mga dalawa sila para ma-provide nila lahat ng mga expenses nila dito sa Canada. Kasi yung rent lang dito guys, mahal na eh. So, yung rent dito, parang katumbas na ng kalahating sahod ko yung rent dito. So, depende pa po yan kung saang area. Yung yan, room lang. May mga room po, medyo mababa pa yung room dito sa Canada, dito sa London. May mga makukuha ka pa ng 500 to 600 per room. Single room. Eh, pag family na kayo, mag-rent kayo ng, basement para mas makatipid kayo. Kasi may basement naman na mayroon ng sariling kitchen, may sariling laundry, may own entrance, okay? Practical lang guys, kasi kapag nakaipon naman kayo, pwede naman kayo kumuha ng bahay nyo. Kasi medyo, pag kukuha kasi ng bahay dito, mas maganda na permanent resident na kayo, tapos meron kayong enough budget
Kasi mahirap po yung mga padalos-dalos, lalo na ho, mahal po yung bahay. So at mahal din po yung mortgage. Hindi lang ho mortgage ang babayaran, pati na rin ho sa mga insurance. Ako kasi, hindi naman ako pwedeng mag-part-time sa labas kasi nga naka-close work permit ako. So wala akong extra money guys na inaasahan sa labas. So kaya malaking tulong na rin yung nakastay in ako kasi wala akong kailangan. Pero yun nga, hindi naman ako kailangan mag-isip ng ganyan sa pagkain kasi nga libre naman ako. So yung sahod ko ay buo, babawasan lang ng tax ng government, tapos yun na, wala na akong isipin, magpapadala na sa Pilipinas. Sabi nila, dapat kapag nag-increase daw yung salary rate ng Ontario, automatic na mag-increase na rin po yung salary ng mga caregiver sa Canada dito sa Canada. Ngayon, siguro kapag nag-sign ako ng kontrata ko for next year, ay magiging 19 or 20 Canadian dollars na po ang magiging per rate ko guys. So, medyo malaki na rin. Kumbaga, yung salary namin dito per hour ay katumbas na po yun ng salary sa atin sa Pilipinas po ng isang araw lang guys. So malaki-laki din po yung salary dito sa Canada kung i-convert natin po for Philippine peso. Pero syempre, dollar yung sahod namin, dollar din po yung mga expenses namin dito, lalo na po yung mga nag-rent ng bahay, may mga sasakyan na naggagas sila, meron na mga insurance, car insurance, life insurance, bills like wifi, electric, water, yan po yung mga bills nila. Dahil ngayon, nag-increase na nga yung salary, so malaking tulong na rin to na nagdagdag ang Canada. Lalo na ngayon, yung mga nagigipit na po yung Canada. Sabi nila, tataasan daw ulit yung salary. Tingnan natin kung tataasan nila kasi nga marami daw, guys, mga unemployment dito sa Canada at yung iba dahil nga maraming temporary foreign work kaya yung mga sahod ay mababa. So yung iba daw ginagrab na lang para magkaroon ng trabaho. So depende naman yan sa sitwasyon guys eh. May mga malalaking sahod naman like yung mga skilled worker. Okay, kami naman kasi yung mga caregiver sa Kanani ay above minimum naman yan. Malaki naman po yung sahod namin dito sa Canada. So ganun lang talaga guys, iba-iba yung sahod natin dito sa Canada at iba-iba din yung mga work natin. Kung mga skilled worker kayo ay mas mataas yung salary nyo per hour. At saka depende rin po yung sa area nyo. Lalo na kung kayo ay parating po dito sa Canada at waiting na lang po kayo ma-approve ng visa nyo or may mga visa na kayo at papunta na kayo dito sa Canada. Yun yung rate nyo guys. Yun na magiging salary rate nyo kapag pagdating nyo dito sa Canada kung sa mga provinces po kayo mag-work. So depende po yan sa lugar na pupuntahan nyo. So good luck po sa mga parating na mga kapwa ko kabayan na parating po dito sa Canada or naghihintay ng visa nila. Yun na po yung mga salary, hourly rate salary po dito sa Canada every provinces. Ulitin ko guys, iba-iba po yung salary rate ng mga kada probinsya. Hindi po pare-parehas yung sahod ng mga provinces. Okay? So yun lang guys, share ko lang sa inyo yung bagong salary rate dito sa Canada effective on October 2025. Yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung salary rate per hour dito sa Canada sa kada probinsya po. So guys, if you find my video helpful, please paka-subscribe naman po and do like and share rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please paki-click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys, thank you for watching. Bye. God bless us all.